Kita natin ang kalagayan nila noon. Hebreo, nandun pa kayo? Chapter 10, verse 32 hanggang 39. Hebreo chapter 10, verse 32 hanggang 39. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo na mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. 35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi kayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang iglesyang ito ay may mga kwento na ng pananagumpay sa pananampalataya, sa kabila ng matinding pag-uusig na kanilang naranasan. Nagbata sila ng matitinding hirap, pagkatapos na maliwanagan, pagkatapos nilang maunawaan ang Ebanghelyo at tanggapin yun. Pero sabi doon sa talata, sa verse 32, hindi sila nadaig. Ano pa? Sila'y inalipusta at pinahirapan sa harapan ng mga adla. At meron din daw pagkakataon na sila naman ang dumadamay sa mga kapwa nila, mananampalataya na dumadanas ng pag-uusig. Dinamayan nila daw ang mga bilanggo dahil sa pag-uusig. At hindi sila nalungkot nung sila'y agawan ng ari-arian. Bakit daw? Dahil alam nila na higit na mabuti at nananatili yung kayamanang nakalaan sa kanila doon sa langit. Sila'y may mga kwento ng pananagumpay. Gayunman, nasa punto sila na sa tindi ng kanilang hirap na dinadaanan, ay parang bibigay na sila sa mga pagsubok. Kaya naman, pinalakas nung sumulat ng Hebreo ang kanilang kalooban. Hindi ba? May mga pagkakataon din sa buhay natin na kahit na marami na tayong pinagdaanan at napagtagumpayan sa nakaraan dahil sa ating pananalig sa Diyos, pakiramdam natin ay parang bibigay na tayo sa tindi ng mga pagsubok. Kamustahin mo nga yung katabi mo? Baka naman ikay bibigay na sa mga pagsubok. Sana na huwag kang bibigay, sabihin mo. Kaya nariyan ang salita ng Diyos. Nariyan ang salita ng Diyos para manauli ang ating pag-asa at tumibay lalo ang ating pananalig. Hiwalay sa salita ng Diyos, wala tayong makukuhang tibay at tatag na sasapat para makapagpatuloy tayo sa pananampalataya hanggang sa kamtan natin ang ipinangako ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Walang Kristiyano ang matatag sa kanyang sarili lamang, mga kapatid. Nanghihina tayo, ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Kailangan natin ng salita ng Diyos at kailangan natin ng ministeryo ng ibang mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan natin ng mga kapatid na mag-i-encourage sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ba? Alam nung sumulat sa kanila na ang tanging makapagpapalakas sa kanila, sa kanilang pananampalataya ay yung mga pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi na, kaya nyo yan. Magaling kayo eh. Mayabang kayo, joke lang. Kundi yung mga pangako ng Diyos.
at yung mga halimbawa sa kasulatan ng mga taong nabuhay sa pananalig noong una. Kaya bakit natin pagbubulayan ang buhay ng mga dakilang taong itong nabuhay noon sa pananampalataya? Hindi para itaas sila, kundi para makita natin ang kadakilaan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos na gumawa sa kanilang mga buhay na yun. Sa gayon, tayo man ay mahihikayat na manatili sa pananampalataya. Patuloy na sumunod sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Mapapalakas ang ating loob at mapupuno tayo ng pag-asa. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Sabi sa Tito chapter 2 verse 13. Ano yung inaasahan natin? Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ngayong umaga, bilang pagbubukas ng seryeng ito, pagbulayan natin ang ilan sa mga pangunahing pagpapakilala sa mga bayani sa pananampalataya. Una, silang lahat ay kinalugdan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga bayani ng pananampalatayang ito, silang lahat ay kinalugdan sa pamamagitan ng pananampalataya. They were all commended for their faith. Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 2. Hebreo 11 chapter 11, verse 2. Sa Tagalog Popular Version ay ganito ang sinabi. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Pero sa English Standard Version, ganito ang sabi, for by it, sa pamamagitan daw nung pananampalataya na yun, by it, the people of old received their commendation. Sa King James Version, for by it, the elders obtained a good report. At sa Tagalog, ang Biblia, sapagkat sa pamamagitan nito, ibig sabihin, nung pananampalataya, ang mga matanda ay sinaksihan. Kaya, ang unang pagpapakilala sa mga bayaning ng pananampalatayang ito ay sila'y kinalugdan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sa Tagalog Popular Version ay ginamit yung dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa maraming English translations at kahit na mula doon sa original na Greek translation ay sinasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito, ang original na salin sa Greek na ginamit ay en taute. Hindi ko alam kung paano binibigkas yun. Yung en, preposition, ibig sabihin ng in o by or through. Sa pamamagitan. By means of or on the basis of. Yung taute naman ay isang demonstrative pronoun na nangakahulugang this, na itinutuko yung pananalig. Kaya ang mas angkop at biblical ay ang sabihing kinalugdan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pananampalataya ang means o pamamaraan. Kaya naging kalugod-lugod sa Diyos ang mga bayaning ito. Kaya papaano sila naging kalugod-lugod? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ibang salin naman, yung salitang kinalugdan ng Diyos ay sinalin, they received commendation from God. They obtained a good report o sinaksihan sila ng Diyos. Ibig sabihin nung salitang commended, obtained a good report, yung salita po yun ay nagmula sa Greek verb na martireo, M-A-R-T-Y-R-E-O. Martireo, nang ibig sabihin ay to be well attested. To be well attested, tsagain nyo lang po to be witnessed to or to gain approval. Sa madaling salita, ang ibig lang sabihin ito ay sila ay pinatunayan ng Diyos, pinatotohanan, pinapurihan, kinilala at kinalugdan mismo ng Diyos ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya o on the basis of their faith. Kaya anong basehan?
ng pagiging kalugod-lugod ng isang tao sa harapan ng Diyos? Anong basihan? Pananampalataya. At ang patotoong iyon, tungkol sa kanila ay pinagtibay ng Diyos at pinatotohanan ng Diyos na totoong-totoo sa banal na kasulatan. Kaya ang listahan ng kanilang mga pangalan sa Hebreo chapter 11 at sa iba pang bahagi ng Biblia ay patunay na kinalugdan nga sila ng Diyos na itala ang kanilang mga pangalan sa Biblia. Hindi ba? Napakalaking karangalan yun na ang Diyos mismo ang magpatotoo na ang isang tao ay kalugod-lugod, approved, kapuri-puri. Gusto niya ba yung mga kapatid? Na ay, nasasabihin ng Diyos na ay akong witness. Yan si Maricel Gamulaw ay kalugod-lugod, kapuri-puri. Hindi ba? Hindi ba napakalaking karangalan yun? Pero ang lililinaw dito sa ating teksto sa Hebreo 11 ay hindi sila naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa mga bagay na ginawa nila. Di ba? Pag nabasa natin Hebreo chapter 11, ang dami nilang dakilang mga bagay na ginawa. Marami silang bagay na isinakripisyo. Pero hindi sila naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa mga bagay na ginawa nila o sa mga bagay na isinakripisyo nila o dahil sa kung sino sila, kundi sa pamamagitan lamang ng kanilang pananampalataya. Hindi ba, ganun din tayo mga kapatid? Ganun din ang bawat isa sa atin. Tayo ay nagiging kalugod-lugod lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga bayaning ito sa pananampalataya ay mga imperfect na tao. Mga ordinaryong tao na katulad din lang natin, makasalanang katulad natin. At marami sana kanila ang naitala rin sa Biblia yung mga marami nilang nagawang kapalpakan, mga iskandalo. Ang ilan sa kanila ay mga dating mandaraya. Mababa ang puri, ngunit hinango sila ng Diyos mula sa kanilang abang kalagayan at inihanay sa mga dakilang tao sa pamamagitan ng kanilang mananampalataya. Ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa isang panahon sa kanilang buhay. Ngunit nakabawi sila at muling pinagtibay ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya kung inaakala natin na kailangan muna nating makagawa ng mga dakilang bagay, kung inaakala natin na kailangan may mapatunayan muna tayo sa buhay o magsakripisyo muna tayo ng malaki para tayo maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, nagkakamali tayo. Kung iniisip natin na ang ating mga dakilang bagay na gagawa ay nagiging dahilan para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos, lalong hindi tayo nagiging kalugod-lugod. Naintindihan natin yan mga kapatid? Dahil ang tao ay maaari lamang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6. Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Di ba? Ang linaw? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya kung wala ang pananampalataya, hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. Nakikita ba natin yun? Kahit magpakamatay pa tayo sa paggawa ng mabuti, kung wala tayong pananalig, hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. Kung walang pananampalataya, kahit pa lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo kalulugdan.
Di ba? May mga pagkakataong gumaganda ang pakiramdam natin sa ating sarili kapag nakakagawa tayo ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Dahil iniisip natin na nagiging kalugod-lugod tayo o mas nagiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga gawa. Ang galing ko, nagawa ko yun. Ngunit ang totoo, tayo ay nagiging kalugod-lugod lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Kung wala ang pananalig, kahit ano pang gawin nating mabuti at dakila, ay hindi pa din tayo kalulugdan ng Diyos. Hindi ba isang dakilang katotohanan yun na dapat araw-araw nating binubulay? Na tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil lamang sa Kanyang biyaya at hindi sa ating mga gawa sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Sa buong aklat ng Hebreyo ay binibigyan diin yung supremacy ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang pinakamataas, pinakadakila sa lahat para ilagak natin sa Kanya ang ating pagtitiwala. Sa gayon ay makalalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pwede bang assignment natin yon? Nabasahin at balikan natin ang aklat ng Hebreyo para mas ma-appreciate po natin ng malalim ang serye nating ito. Ano po? Basahin ulit natin ang Hebreyo. Ang sabi sa Hebreyo chapter 10 verse 19, Hebreyo chapter 10 verse 19, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Sa English Standard Version, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. Bakit daw ang mga mananampalataya noong una, nakausap ng sumulat ay malaya na o may confidence na makapasok sa dakong kabanal-banalan? Ibig sabihin ay doon sa very presence ng Diyos. Dahil saan daw? Dahil sa kamatayan ni Jesus. Kaya ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay inaari ng Diyos na karapat-dapat sa Kanyang harapan dahil sa kamatayan ni Jesus. Anong dahilan? Bakit tayo nagiging kalugod-lugod at pwede tayong lumapit sa harapan ng Diyos? Dahil sa kamatayan ni Jesus. Si Jesus ang naging kahalili nating mga sumampalataya sa Kanya. Doon sa krus kung saan binata ni Jesus ang lahat ng kaparusahan na dapat ay para sa atin. Ang tawag doon ay penal substitution na siyang naging daan para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Nang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, yung Kanyang ginawa doon sa krus ay nagkaroon ng bisa sa atin. Ang mga bayani ng pananampalatayang ito ay nakatingin sa hinaharap na pagtubos na gagawin ni Kristo para sa Kanyang bayang pinili. Mga kapatid, itong lahat ng mga bayaning ito sa pananampalataya ay lahat sila ay nanalig kay Kristo. Tingnan ninyo. Halimbawa si Moises sa Hebreyo chapter 11 verse 26. Hindi pa naman ipinapanganak noon si Jesus. Pero malayo pa man ang katuparan ng pangako na yun na ipagkakaloob ng Diyos ang isang Mesyas para sa tubusin ang kasalanan ng mga tao at iligtas sila. Noon pa man, sila'y nanalig nasa Panginoong Jesus. Itinuring niyang higit na mahalaga, Hebreyo 11:26, ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas. Sinong nagsabi kay Moises nun? Ang Diyos.
Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Kaya lahat sila ay nanalig kay Jesus at itinuring ng Diyos na kalugod-lugod sa pamamagitan ng kanilang pananalig kay Jesus. At sa pamamagitan lamang ng pananalig nila kay Jesus. Tayo man ay magiging kalugod-lugod lamang sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Mesyas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na ating Panginoong Jesus. Kaya unang pagpapakilala, sila ay kinalugdan, silang lahat ay kinalugdan dahil sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, silang lahat ay namatay sa pananampalataya, nabuhay at namatay sa pananampalataya. They all died in faith. Hebreo chapter 11 verse 13. Hebreo 11:13, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, yung Kanaan, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Sa ESV, sinabing these people, these heroes of faith, this all died in faith. Kaya silang lahat ay namatay sa pananampalataya. Silang lahat ay hindi nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Gayon naman, nanatili silang nananalig sa Diyos at sa kanyang mga pangako hanggang kanilang kamatayan. Kahit na hanggang nung kamatayan na hindi pa nila nakikita yung gagawin na yun, yung pagliligtas na yun. Kaya nga pananalig, sila ay patuloy na nanampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natanaw nila ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa hinaharap. Sabi ko kanina si Moises, natanaw niya sa malayo. Silang lahat. Sa Hebreo 11 verse 1, ay inilalarawan kung anong klaseng pananampalataya ang ipinamuhay nila. Kaya sabi sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya na sinasabi dun sa verse 1. Sa ang Biblia, yung verse 2 ay sinabing, sapagkat sa pamamagitan nito, ng pananalig na i-describe dun sa verse 1, sa pamamagitan daw ng pananalig na yun, ang mga matanda ay sinaksihan. Hindi talaga ito kompletong kahulugan o definition ng pananampalataya, kundi maigsing pagsasalarawan ng pananampalataya at ganito, inilarawan ang pananampalataya ng mga bayaning ito. Ibig sabihin, ang mga bayani sa pananampalataya ay namuhay na may katiyakan nang walang pag-aalinlangan na mangyayari ang kanilang inaasahan in the future. At nandindigan sila tungkol sa mga bagay na hindi pa nila nakikita. Kumbinsido sila na mangyayari nga ang bagay na sinabi ng Diyos sa kanila, kahit pa hindi nila iyon nakikita pa. At iyon, ultimately, ay tungkol sa gagawing pagtubos ni Jesus. Sa takdang panahon, sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, silang lahat ay doon nakatingin. Alam nilang lahat na ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila ay hindi mangyayari dito sa mundong ito. Kaya sabi doon sa verse 14, kaya kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan lamang dito sa lupa. Alam na alam nila yung katuparan ng
pangako ng Diyos ay hindi nila matatanggap sa mundong ito. Kaya, at ang hinahanap nila ay ang sarili nilang bahayan. Sabi sa talata, hindi ang bahayang matatagpuan sa lupa kasi kung yun daw, pwede pa naman din talaga actually silang bumalik doon sa bayang pinanggalingan nila. Sa Kanaan. Kahit ang mga patriarka, sina Abraham, Isaac at Jacob, bagaman alam nilang ibabalik ng Diyos ang kanilang lahi sa Kanaan o sa lupang pangako, ay alam nila na hindi yun ang ultimate na bayan na ipinangako ng Diyos sa kanila. Tingnan ninyo sa verse 15 ng Hebreo 11. Sinabi na, kung ang naaalala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lunsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya ang mga bayani sa pananampalataya ay nanalig hanggang kamatayan. Nakakamtan nila ang isang bayang higit na mabuti, yung nasa langit. Mga kapatid, anong pangako ng Diyos ang pinaka-inaasam at pinahanghahawakan nating lubos? Temporal? Mga bagay dito sa lupa? Hindi ba't dapat iyon ay ang pangako ng Diyos, ang pangako ni Jesus na makakasama natin siya sa langit magpawalang hanggan? Hindi ba't yun dapat? At yun lamang ang klase ng pananalig na ina-commend ng Diyos. Pwede tayong sabihin nating manalig sa iba't ibang mga bagay na temporal. At sabihin natin, tayo may pananampalataya. Halimbawa, sabihin natin, nananalig ako na pagpapalain ng Diyos ang hanap buhay ko. Hindi naman masama, di ba? Nananalig akong paggagalingin ako ng Diyos sa karamdaman ko. Nananalig akong makakatapos ang lahat ng mga anak ko sa pag-aaral. Walang mali doon. Ngunit ang pananalig, ang ultimate na pinananaligan ng isang taong tunay na sumasampalataya sa Diyos ay yung pangako ni Jesus na siya'y muling babalik at ililigtas, isasama sa kanyang piling, magpakailanman ang lahat ng mga taong nanalig sa kanya. Yun din ba ang ating pag-asa, mga kapatid? O nananalig lamang tayo sa Diyos para sa mga pansamantalang mga bagay? Maaring hindi natin makamit ang lahat ng inaasam at idinadalangin natin sa Diyos na matanggap sa mundong ito. Promotion sa trabaho, kagalingan sa karamdaman, isang magandang pamilya, supling na pinakahihiling, isang mapapangasawa, malagong negosyo, maayos na bansa, at kung ano-ano pa, ngunit hindi bale. Ang mahalaga ay ang pinakadakila nating pag-asa doon sa langit. Ang mga tunay na nabubuhay sa pananampalataya ay nakatuon sa walang hanggang buhay kasama ang Diyos at hindi sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. Hindi sa pansamantalang buhay dito sa mundo. Ngunit kung ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga bagay sa mundong ito, ang tanong, nabubuhay ka nga talaga kaya sa pananampalataya? Ang sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 19, unang Korinto 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Hindi ba bad news yun? Bakit daw pinakakawawa tayo kung ang pag-asang inaasahan natin kay Kristo ay para lang sa buhay natin sa mundong ito? Hindi ba dahil ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang? Ang mga bagay sa mundong ito ay tiyak na maglalaho.
Hindi tayo iniligtas ni Kristo para lamang sa mga bagay na pansamantala. Oo, nais ng Diyos na maranasan natin ang mga dakilang bagay sa mundong ito na inilaan niya para sa atin. Gayunman, kung hindi man natin makamit ang mga bagay na hinihiling natin na pawang pansamantala, pinakamapalad pa rin tayo kung tayo ay tunay na nananalig kay Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, pinakamapalad ka pa rin kung ang pag-asa mo ay sa darating na pagliligtas, kaganapan ng pagliligtas ni Kristo. Ang naghihintay sa atin ay hindi maikukumpara sa mga bagay na inaalok ng mundo. At pagdating sa verse 16, sinabi doon, verse 16b, kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Hindi ba't nagsasabi na ito na ang itinuturing lamang ng Diyos na kanyang bayan ay ang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya? Na ang itinuturing lamang ng Diyos na Kanya ay ang mga lubos na sumampalataya, naghihintay at nag-aasam ng isang bagong langit kasama siya? Ganito din ba ang pinaka-aasam at pinaka-inaasahan mo nang may buong katiyakan o nakatuon ka pa rin sa pagkakamit ng mga bagay sa mundong ito lamang? Kung gayon, ito ay panahon para siyasatin mo ang iyong sarili kung nabubuhay ka nga ba sa pananampalataya. At kung hindi tayo nabubuhay sa pananalig, anong garantiya na mamamatay tayo na nananalig? Isang araw ay lilinisanin natin ang mundong ito hanggat hindi pa muling bumabalik si Jesus. Tayong lahat na tunay na sumampalataya kay Kristo ay mamamatay na nananalig sa mga pangako ng Diyos. Ngunit kapag tinupad na ng Diyos ang kanyang ipinangako sa atin, sabi sa Biblia, ang pag-asa ay hindi na pag-asa dahil nakikita na natin ang ating inaasahan. Romans chapter 8 verse 24, sabi dun sa Romans chapter 8 verse 24, ligtas na tayo. Yung mga tunay na sumampalataya kay Jesus. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Nang tayo'y tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo, tiyak na ang ating kaligtasan. Mga kapatid, nung tunay na sinampalatayanan natin si Kristo, tiyak na yun, sure na yun. Hindi pa man yun nangyayari, pero sure na yun. Ang inaasahan na lamang natin ay yung fulfillment o yung kaganapan nun, pagliligtas na yun. At isang araw, hindi na natin kailangan pang umasa kapag tinupad na ng Diyos ang ating inaasahan. Pero habang ang ating inaasahan na yun ay hindi pa daw nangyayari, maghihintay tayo ng buong tiyaga. Kahit abutan pa tayo ng kamatayan. Ang mga bayani sa pananampalataya ay naghintay ng buong tiyaga. Kung abutan man tayo ng kamatayan sa paghihintay, nawa'y manatili tayong nananalig sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Nawa'y manatiling nakatuon ang ating isip sa kaganapan ng pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya una, silang lahat ay kinalugdan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, silang lahat ay namatay sa pananampalataya. Pangatlo, silang lahat ay nagtagumpay o di kaya ay nagtiis dahil sa pananampalataya. They conquered or endured because of faith. Hebreo chapter 11 verse 32 to 38. Basahin natin, Hebreo 11, 32 to 38. Magpapatuloy pa ba ako?
Kulang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matubid, at naggamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng mga bunganga ng leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, ano pat napaurong hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. Kung mapapansin po natin, ang lahat ng mga bayani sa pananampalataya na nabanggit sa mga talata ay nabuhay lahat sa pananalig. Lahat sila ay nabuhay sa pananalig. Ngunit may dalawang magkaibang resulta sa kanila ito. Sa verse 32 to 34, nabanggit ang mga taong nabuhay sa pananalig at pinagtagumpay sila ng Diyos sa maraming laban. They conquered. Kaya meron daw nakalupig ng kaharian, dahil sa kanilang pananalig, sa pamamagitan ng kanilang pananalig, meron daw nagpatikom ng bunganga ng mga leon. Alam nating imposible yun, pero nagawa nila sa pamamagitan ng pananalig. Merong mga pumatay ng nagngangalit na apoy. Merong naligtas sa tabak. Patayin na sana sila, pero ililigtas sila ng Diyos. Meron din namang naging magigiting sa digmaan. Bagaman sila ay mahihina. Ito ang mga taong dahil sa pananalig ay kinasangkapan ng Diyos para makagawa ng mga dakila at imposibleng mga bagay. Ngunit pagdating sa verse 35 to 38, pinanggit ang mga taong nabuhay din sa pananalig tulad nila. Ngunit hindi nakaranas ng kaparehas na mga karanasan ng mga taong nabanggit sa verse 32 to 34. Sa halip na pananagumpay, ang naranasan ng mga taong ito ay pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Nang mabilanggo po sila dahil sa pananampalataya, hindi naghimala ang Diyos para mapalaya sila. Ang tanong, hindi ba sila nakalaya dahil wala silang pananampalataya? Hindi po. Pero yun ang hinihingi sa kanila. Mas pinili nilang mabilanggo kaysa makalaya, ngunit itinatakwil naman ang kanilang pananampalataya. Dahil daw sa pananalig, mayroong mga mas pinili pang mamatay sa pahirap. Mayroong nilibak, inusig, hinagupit, mayroong nabilanggong gapos ng tanikala. May pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit, may mga nagdarahop, aping-api, pinagmamalupitan, walang maayos na tirahan, kundi nagpagala-gala sa mga ilang at kabundukan, mga nagtago sa lungga at mga yungib sa lupa. Lahat niyon ay dahil sa kanilang pananampalataya. At hindi kasi kayo nanalig Dapat nanalig kayo na kaya kayong palayain ng Diyos. Hindi sana kayo nilagari ng pahati. Hindi ba? Minsan nang iisipin ng mga tao ay kaya nakaranas ng ganyan dahil wala kang pananampalataya Kaya hindi ka nagaling, wala kang pananampalataya Kaya hindi ka nakalaya doon sa bilangguan. Tamo si Pedro. Nabuksan yung yung bilangguan at nakalaya. Pero hindi lahat ay ganun. At hindi ibig sabihin na hindi nila naranasan ang mga makapangyarihang paggawa ng Diyos.
at paghihimalaan ng Diyos ay wala silang pananampalataya. Kundi sinabi sa ating talata na silang lahat ay nagawa nila yun dahil sa kanilang pananampalataya. Ang lahat ng mga bayani sa pananampalataya ay either pinagtagumpay ng Diyos, nakaranas sila ng mga makapangyarihan at imposibleng mga bagay na gawa ng Diyos, o di kaya na may nakaranas sila ng matinding mga paghihirap at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Sa mata ng iba, ang kahanga-hanga lang ay yung mga taong nakagawa o nakaranas ng mga makapangyarihang paggawa at paghihimala ng Diyos. Di ba? May mga pagkakataong dahil sa ating pananalig, sadya na makakasangkapanin tayo ng Diyos para makagawa siya ng mga himala o mga dakilang bagay sa pamamagitan natin. And praise God for that. Sa gayong sitwasyon, madali lang at automatic lang ang magbunyi. Ngunit may mga pagkakataong na ang kalooban niya ay magtiis tayo ng hirap dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At ang tanong, kung dadaan tayo sa mga paghihirap na yun, pagtitiis na yun, mananatili pa din ba tayo sa pananalig kay Jesus? Hindi ba't ang makapagtiis dahil sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay isa ring dakilang bagay? Hindi ito magagawa ng mga taong walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos. Ngunit dahil nananalig si Job sa Diyos, kahit sa matinding kasawian, ay nanatili ang kanyang pananalig. Hindi ba't maaari tayong maging mabuting patotoo, hindi lamang sa mga dakilang bagay na nagagawa natin, kundi maging sa mga dakilang pagtitiis na nagagawa natin alang-alang sa pananalig at pagsunod natin sa Diyos. Nagtitiis ka sa kakarampot na sahod. May kapatid akong kilalang nagtitiis. Bagaman meron siyang napakalaking opportunity na umalis sa lugar na ito at makasumpong ng mas magandang hanapbuhay para sa kanilang pamilya. Ngunit nagtitiis dahil sa pananampalataya. At ipinuprovide naman ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Hindi nga lang kasing sagana ng gusto ng maraming mga tao. Ngunit dahil sa pananampalataya ay nagtitiis. Kaya kung iniisip natin na ang mabuhay sa pananalig ay nangangahulugan lamang na puro magagandang bagay lang ang mararanasan natin, nagkakamali tayo. Maaaring hamak tayo sa paningin ng mundo, ngunit ang totoo ay kapuri-puri tayo sa paningin ng Diyos. Maaaring naghihirap tayo at nagtitiis, ngunit pinakamapalad pa rin tayo dahil ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito, kundi sa bagong langit at bagong lupa na darating. Kung sa kabila ng ating paghihirap ay nakikita pa rin sa atin ang pagtitiwala sa kabutihan, sa katapatan at sa pag-ibig ng Diyos, magiging mabuting patotoo pa rin tayo sa pananampalataya, tulad ng mga bayaning ito. Because true faith still holds on to the promises of God, even in suffering. Kung sa kabila ng pag-uusig ay hindi ka bumibitaw sa pananampalataya, magiging mabuting patotoo ka. Kung sa kabila ng paghihirap dahil sa karamdaman ay patuloy mong napapasalamatan at napupuri ang Diyos at hindi ka nag-aalinlangan sa pag-ibig niya, magiging mabuting patotoo ka. So kung sa kabila ng pagtitiis ng hirap dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa tawag ng Diyos ay hindi ka umaatras sa ipinapagawa ng Diyos, magiging mabuting patotoo ka. Ano man ang ating maranasan sa buhay, kung tayo ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos,
at kung ipinapamuhay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, magiging mabuting patotoo pa rin tayo. Kaya, pagtatagumpay o pagtitiis man ang nasa ating harapan, maluluwalhati pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay kung yun ay dahil sa pananalig. At kung ang makikita ng mga tao sa atin ay pananalig. Kung nagtatagumpay tayo dahil sa pananalig, maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Kung nakapagtitiis naman tayo dahil sa pananalig, malulugod at maluluwalhati pa rin ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa tagumpay man o sa waring makabiguan, alang-alang sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ang Diyos pa rin ang mapapapurihan sa ating buhay. Bilang pagtatapos, sinabi natin na ang mga bayani sa pananampalataya ay kinalugdan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ay nabuhay at namatay sa pananampalataya. At sila ay nagtagumpay o di kaya nagtiis dahil sa pananampalataya. Ganito ang sabi sa Hebreo 11 verse 39. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot at malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. Sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila ng mga heroes of faith na ito. Kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Sa ESV, and all this, though commended through their faith, did not receive what was promised. Dahil sa pananampalataya ng mga bayaning ito, isang kasaysayang daw na hindi malilimot kailanman ang kanilang iniwan. At nakita natin yun. Makikita natin yun sa ating teksto sa Hebreo chapter 11. Lahat sila ay nagkaroon ng lasting impact ang mga buhay kahit matagal na silang yumao sa mundong ito. Pero hindi yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa ngayon. Sa susunod na linggo, tatalakayin kung papaano nag-iiwan ng timeless legacy ang nabubuhay sa pananalig. Pero ang ina-highlight dito sa talata na ito ay yung kadakilaan ng pangako ng Diyos na tutuparin sa darating na panahon. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, sila na mga nabuhay sa pananampalataya noong una, itong mga heroes of faith na ito na binubulay natin ngayon, at nag-iwan ng isang kasaysayang di malilimot, sila at tayo, na mga tunay na sumampalataya sa Panginoon sa iba't ibang panahon, yung mga sasampalataya pa in the future, ay ano daw mangyayari? Magkakaroon ng grand reunion doon sa langit. Kaya pag nakita mo si Noe, kamustahin mo si Noe, paano, how to be you po? Mamamangha siguro tayo, no? Pero mamamangha tayo sa kadakilaan ng Diyos. Hindi natupad sa panahon nila. Dahil ang panukala daw ng Diyos, ang lalong mabuting panukala daw ng Diyos para sa ating lahat na sumampalataya noon pa mang una. Hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, nasasampalataya. Ang tayo yung makasama, magkasama-sama kapag tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit ang tanong ay, kasama ka kaya? Nabubuhay ba kaya talaga tayo sa pananalig? Katulad ng mga naunang mga bayaning ito sa pananampalataya. Ang kailangan nating tiyakin ay, talaga bang kinalulugdan tayo ng Diyos? Talaga bang tayo ay nanalig na kay Jesus? At kung tayo na nanalig na kay Jesus, nakatuon ba ang ating paningin dun sa gagawing pagliligtas ni Jesus sa hinaharap? Kung hindi, baka hindi pa tayo tunay na sumasampalataya kay Jesus.
at mabibiglaan na lamang tayo, ay akala ko'y kasama ako doon. Pero ayaw ng Diyos na mangyari yun sa atin. Tiyakin natin sa sarili natin. I-evaluate natin ang ating sarili. Nabubuhay ba talaga tayo sa pananalig? At kung nabubuhay tayo sa pananalig ngayon, makatitiyak tayo. Hanggang kamatayan ay mananatili tayo sa pananalig natin kay Jesus. At kung tayo nabubuhay sa pananalig na yon, mararanasan natin ang pagtatagumpay o pagtitiis man dahil sa pananalig na yon kay Jesus. Ngunit kung tunay tayong sumampalataya kay Jesus, limi-limiin natin ang kagandahan ng pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi natupad sa kanilang kapanahunan ang ipinangako ng Diyos dahil mayroong lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin ang tayo makasama nila kapag tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Naalala ko yung awit na may ganitong lyrics. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sabihin mo sa katabi mo, sana'y nandun ka. Mga kapatid, naway nabuhayan tayo ng pag-asa at mapuno tayo ng pagpupuri at nawa sa 12 linggo ito ng pagbubulay natin sa mga bayani ng pananampalataya ay patuloy tayong mahikayat. Tumatag ang ating pananalig at patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos habang tayo nabubuhay. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon.